Inilagay natin ang ating black test rod doon sa anode terminal, yung red test rod sa cathode terminal. Ito po ang ating makikita sa display ng ating digital multimeter, OL, open line. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo paano mag-testing ng rectifier diode gamit ang analog multimeter at saka digital multimeter. Ang ating pong rectifier diode ay meron po siyang dalawang terminals. Anode, yan po ay walang naka-imprenta na silver band. Yan po ang anode. Yung cathode terminal, yan po ay merong naka-imprinta na silver band malapit sa kanyang terminal. Yan po ang cathode, ito ay anode. Sa ating analog multimeter, sa pag-testing ng rectifier diode, iset natin ang ating analog multimeter sa times 10. Okay? Tapos, i-short natin ang ating test rod. Pansin natin, hindi umabot ng 0 yung ating needle pointer. Kailangan naabot yan ng 0 o iset natin siya sa 0 gamit ang ating 0 ohm adjuster. Ayan po. Pag naset na natin siya sa 0, pwede na po tayong magsimula mag-test ng rectifier diode. Ngayon, ilagay natin ang ating test rod doon sa dalawang terminals. Ito, meron tayong pointer deflection. Inilagay natin ang ating black test rod doon sa anode terminal, yung red test rod sa cathode terminal. Nagkaroon po tayo ng pointer deflection. Tawag po dyan ay forward bias. Sunod na gagawin natin ay pagbabalik na rin natin ang paglagay ng test rod doon sa rectifier diode. Yung red test rod ay ilalagay sa anode, yung black test rod ay ilalagay doon sa cathode. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng pointer deflection. Ayan po. Wala po tayong nakita na pointer deflection. Ito ay naka-reverse bias. Pag ganyan ang ating makita sa analog tester, ibig sabihin, ang diode na ito ay okay. Sunod naman, itong maliit na rectifier diode. Ilagay natin ang ating test rods doon sa terminals ng rectifier diode. Ayan po. Nagkaroon rin tayo ng pointer deflection. Yan po ay forward bias. Pagbalik na rin natin yung ating paglagay ng test rod doon sa rectifier diode. Ayan. Wala po tayong nakita na pointer deflection. Ito ay naka-reverse bias. Pag ganyan, ang makita sa analog tester, ibig sabihin, ang rectifier diode na ating tinitest ay okay pa. Sunod, itong ating digital multimeter. Iset lang natin ang ating selector switch sa diode test mode. Pag gagamit ka ng digital multimeter, pag mag-forward bias tayo, meron tayong masusukat na voltage. Nasa 0.5 or 0.6. Depende po yan sa diode. Forward bias, meron tayong voltage na nasukat. Tapos, pag mag-reverse bias tayo, dapat ay open line or OL. Ibig sabihin, ang diode na ito ay okay. Yung maliit naman na rectifier diode, ilagay natin ang test rod doon sa kanyang dalawang terminals. Ayan po, meron po tayong nasukat na voltage, 0.566 volts. Yan po ay naka-forward bias. Pag mag-reverse bias tayo, pagbalik na rin lang natin yung paglagay ng test rod doon sa terminals ng diode. Ito po ang ating makikita sa display ng ating digital multimeter, OL, open line. Yan po ay naka-reverse bias. Ibig sabihin, ang diode na ito ay okay. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. At kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.